Umuwi din ang bansagang king and queen of movie merchandise sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Ito'y dahil sa iba't ibang paandar ng mga merchandise para sa love team nila na Kim Pao at sa lalabas nilang movie ngayong March 26 ang My Love Will Make You Disappear. Hindi lang mga tarpaulin sa iba't ibang bahay, sasakyan, tindahan at commercial establishment ang naiisip na gimmick ng kanilang mga supporters dahil nakaisip na rin ng pangsapit sa straw ang iba. Viral ngayon na kinaaliwa ng mga solid Kim Pao isang video kung saan ginawang accessory sa straw ang photo ni Kim Chiu at Paolo. Isa itong paper cutout na may magkatalikod ang photo ni Kim at Paolo. Kapag pinaikot ang straw, lalabas ang magkabilang larawan ng dalawa. Very creative ang gumawa ng cutout dahil nagbibigay ito ng aliw sa mga umiinom ng kahit anong drinks gamit ang straw. Sabi ng isang nag-post ng video, Kim Pao fans, this is so cute. Bukod sa t-shirt, cap, tumbler, plastic, mounted photo, dahon art at comic art drawing na idagdag sa merchandise ng Kim Pao ang nasabing cutout photo straw accessories. Asahang marami pa ang lalabas na iba't ibang paandar ng Kim Pao para sa promo ng unang pelikula ng nasabing magka-love team. Kim Chiu, pinagsigaw si Paolo Avellino ang kapalaran niya. Oh, di ba? Okay. Segue na rin natin dahil nag-Chinese New Year at nakita ko rin naman namudmod ng dato. Sa datong mga appliances. Appliances sa parapol. Dinala talaga ni Kim ang Pasko sa Chinese New Year. Oo nga, parang ano siya, parang dating gumagawa lang yan noon sila Sharon Cuneta, Nora Honor, diba? Mother Lily, yung mga ganun. Ngayon, grabe si Kim Chiu ang gumagawa. Namimigay. Kasi naman ang dami-daming datong ni Kim, grabe. Dami-daming datong ni Kim. Ang dami talagang datong ni Kim. Totoo naman, tsaka very generous siya, hindi siya, usually di ba akala natin pag gano'n, pero ito talaga. Si Kim, alam nyo si Kim, hindi siya yung tipo ng taong ipinangangalandakan, yung mga ibinibigay, di ba, pinagmamalaki, binibida, yung mga binibigay. Wala siyang ganon, wala siyang kahit na anong yabang sa katawan. Nakikita niyo naman sa personality niya. Kaya nga siya blessed, kaya nga siksikliglig ang mga natatanggap niyang biyaya. Dahil sa ganitong personality ni Kim, maliban pa dun sa positive vibes na ibinibigay niya sa mga manonood, sa mga fans, na palagi siya nakangiti, nakatawa, at kahit na nagbibida lang itong si Kim ng mga ayuda kapag kami mga nasalanta. May mga ganon. At merong mga pinapag-aral si Kim. Kim parang si Angel Locsin noon. Parang si Angel Locsin. In times of pangangailangan lalo na ng mga kababayan natin, always meron siyang time to help. Pero ito naman yung mga taong malalapit sa puso niya, nakakatrabaho niya, hindi niya rin talaga kinakalimutan. Namigay nga siya, diba, nung Christmas, isa lang yon si Jake Galvez, yung sa kanyang makeup artist, ng Prada na bag. Alam mo naman kung gaano kamalang Prada. Correct. Tsaka hindi si Kim yung tipo ng actress na ibinibida yung mga investments. Nalalaman lang natin yan sa mga fans na nagme-message sa atin na meron pala siyang bahay sa ganito, meron siyang condo sa ganito, meron siyang building na ganito. Di ba, may pina-renovate. Nakala natin hindi na nakatira sa Cebu si Kim, pero ipina-renovate pala niya. Tapos meron siyang resort. At meron din pala siyang bahay sa Canada. Would you believe, ito pala yung tinitirhan ng kanyang younger brother. Okay. Di ba sinabi nga natin noon na sana magkaroon din si Kim ng bahay sa abroad. Meron din pala sa Canada. So pwede na talaga siyang mag-asawa, no? Talagang Oo siya, naman. settled na ang lahat-lahat sa Canada. Di ba sinasabi nga dun sa party ni Direk Lino Cayetano, mag-asawa ka na 35 kasi, di ba, nung kinasal si Direk Lino, at saka nag-propose tsaka yung Phil Caingles, volleyball player noon. Yun. So, sana nga, mga in 2 years time, makapag-asawa na tong si Kim. At sigurado kung hindi maapekto ng career niya kasi yung image naman niya, hindi naman talaga yung pang drama, do kayang-kaya niya. Okay naman yan. I mean, si Kim naman kasi, mapa-love team or walang love team, nagagawa niya, di ba? Eto lang naman, bago lang naman tong love team or
tandem nga with Paolo Avellino. Before naman kaya niyang bigyan siya ng project na iba-iba eh. Etong si Kim, eto isa sa artistang actress na tatagal sa industriya Oo. kahit matanda na. At marami pang ikakatas dito eh. Oo. Hindi marami pa talaga dahil Marami ba ipipiga na wala pa marami pang ipipigain at kakatasin dito dahil parang nagsisimula pa lang siya ngayon eh. Nakikita nga natin ang husay niyang umarte talaga ng buong. Tsaka nararamdaman mo naman na gustong-gusto niya yung ginagawa niya. At I mean, nag-enjoy. marami kasi, hindi ko pa nararamdaman ng burnout o hindi ko pa nakikita sa kanya eh. Yung parang nabe-burnout na siya. Kasi parang dire-diretso yung work niya eh. Niyakap niya nga talaga, Kaya niyakap nga niya yung eh. stress, Oo. niyakap niya yung pressure, niyakap niya yung pagiging workaholic, as in. Kasi di ba ang dami mga artista na nakakaramdam na agad ng burnout, yung ganyan, pag sunod-sunod yung project. Si Kim parang at this point wala kang makikitang ni katiting na reklamo sa Tsaka kanya. wala tayong nakikita sa kanya ngayon na nagbabakasyon ng matagal. Wala, as in kahit nagpunta siya ng abroad para sa promo tour nila, wala, hindi siya nagtatagal doon, hindi nag-e-extend, umuwi siya kaagad dahil inaalala niya na meron siyang showtime. Okay. Yun. Oo. One. Next. May sumasabi. Oo. Eto, Kadali lang, naniniwala ka ba yung Paolo, no? Show dun sa Chinese New Year party ni Kim. Kasi pinatalunan din nila yan sa ano. Ako alam nyo, kaya wala si Paolo doon. Anyways, kay Kim yung event naman yun. Di ba? Kasi pa Thanksgiving o pa Chinese New Year niya yun para sa mga taong close sa kanya. Sometimes kasi may mga ganun naman talaga, hindi naman kailangan kung nasan yung isa, nandun ang isa, di ba? Katulad nga na sinasabi natin doon palagi, alam niyo po si Paolo, hindi talaga yan mabulat-lat na kanyang personal life. Ibig sabihin, kung ano man ang meron sa kanila ni Kim, hindi nila yun parang inilay card on the table, hindi nila all mine to give. Siyempre may mga tinitira din yung mga yan para sa kanilang sarili at para sa kanilang privacy. Like, for example yon, talagang private moment naman yon eh, pag Chinese party sa mga nakakasama. Pero, parang hindi naman kailangan talaga na parang kasi kung iba artist yan, malamang naka-live yan. Oo. Diba? So, yung mga gano'n. Saka maganda rin kasi yung ganito para hindi masyadong napupus at para hindi masyadong umaasa o nagdidilulu ng todo-todo ang mga pane tungkol sa kanilang dalawa. Kasi minsan, alam mo yun yung parang sumusobra na, yung parang pinakikialaman na pati mga desisyon, Ay, sobra. parang gumagawa na sila ng kwento na ganito, ganyan-ganyan, na parang sandali lang naman. Ngayon nga, nakakatrauma na mag-ex pag nagbabas. Dati na-enjoy ko pa mag-ex, magbasa ng mga comment. Ngayon, parang lahat na lang nag-aaway sila. Ano ba yun? Ay, wala ko nakikita nag-aaway ang Kimpaw sa Kimpaw, ha? Okay. Yung mga ganun lang. And then, iba kasi, like, sabi nga nila, wala daw si Paolo doon sa party na May yun. mga May mga ganon. nagsasabi naman na nandun daw. Naghahanap etc. lang siguro. Oo, siguro lahat, Gusto lang kasi nila bawat event. ni bawat Kim, event, bawat nandun. ganap ni Kim, Okay. nandun si Paolo, which is hindi naman It's time talaga for the hindi naman Nahirapan talaga na ako doon sa... hindi na talaga po pwede kasi nga hindi ba hindi ba meron talagang may ganun talaga si Paolo na talagang sarili niyang space. At saka huwag kayong magugulat dahil talagang papanay-panayin na kayo niyan. Malapit na magsimula ang promo ng My Love Will Make You Disappear. Sobra na, talagang promo, nag-start na nga Sa sila dun. Star Cinema, yung kanilang mga Nag-start promo. na nga yun yung sa, of course, hindi natin tinakil yun, yung unang binasa mo. Na alin? Yung Paolo sa- No Show? Hindi, yung fortune cookie. Ay, wala naman dito Wow. Sige, meron ba? Wala. Basahin mo yung unang-unang linya. Kim niya na si Paolo, ang kapalaran niya. Kim, nagpamudmud ang datong sa Chinese New Year yun party. Yun muna yung kapalaran, di ba sa fortune cookie yun? Ay, ang dali na ito. Sagot ka muna. Yung ayaw sa fortune cookie na binasa niya, tapos saka... Okay, ayun. Alam nyo, wala talagang... Hello? Sino ba yan? Habang Hello, Sir Ray. nakipag-usap, Alam mo bang naka-live kami? naka-live kami ngayon, Sir Ray. Ano to? Okay lang po. Ang aming boss ay tumatawa. Tumatawag ang aming boss. Hindi ganito talaga. Alam niyo, nakatakda talaga si Kim. Nakatakda talaga si Kim para kay Paolo. Kasi yun ang talagang itinakda ng kanilang fortune cookie na nga lang nagsasabi, hindi ba? Tsaka clean name na ni Kim. At yung reaction talaga ni Kim nung mabasa yon ay talaga namang Sige, natuwa natin kasi parang yung kanyang manager pinagdadasal. Uy, Don, ano to? Ay, sabi mo si Sir Ray, Sir, alam mo ba, nasa booth kami at nadidistract ako. Charot.
Saan? Ayan, habang Sky kausap. table. Kausap Oo. namin yung aming boss, ano? Oo. Ito na si Dondon. Hindi, pero totoo yun talaga, ha? Totoo yun. Yung talaga pinagdadasal nyo at inaasahan Yes, ninyo. Pastor Ray. Okay, At inaasahan bye-bye. nyo. Happy birthday. Ayan. At inaasahan ninyo magkakatuluyan ng Kim Pao. Eh talaga Diba? namang mangyayari. Bongga yung live na live kami, mga chikahan Oo agad. nga. Kasi ang kapalaran na mismo, ang universe na mismo, ang tadhana na talaga ang gumawa ng paraan para magkatuluyan itong dalawang ito. Sa totoo, kasi kung hindi naman talaga sila nakatakda, bakit sila pinagsama? Bakit sila pinag-meet? Lost na tuloy ako. Nandun na ba sa tinakda? Oo. Bakit hindi- sila pinag-meet? Bakit sila ginawa ng hindi lang isang project, kundi dalawa at may pelikula pa? Pero pag Kapalaran. sinabi ng iba, meron mang pinagtagpo pero hindi pinadhana. Malalaman din natin yun. Huwag mo na kayo But mag-nega. for now, kasi ako nakikita kung gaano kaharot si Kim Chiu pag kay Paolo, talagang kaya-kaya niyang paglaruan si Paolo, di ba? Yung talagang si Paolo, yung parang nahihirapan siyang mag-adapt or maka-adjust sa kalokalokahan ni Kim Chiu. Pati yung yung 26, yung kinumpute-compute ni May 26, nahirapan si Paolo, kitang-kita mo yung parang iniisip niya kasi yung 11-11. Alam mo naman yung 11-11, that's parang lucky yun, para mag-wish ka. So iniisip niya, sabi ni Kim na swerte ang 26, yung March 26, kasi nga 3 plus 2, 5 plus 6, 11. So, 11. Kitang-kita yung reaction ni Paolo. Siguro nagko-compute siya. Tama ba? Tama bang 11 ba yung sagot? Pero yung mga example lang niya na kayang-kaya ni Kim talagang laruin. Actually, na magandang partnership. Alam mo, hindi parang laro. Parang kayang-kayang sakyan ni Kim. Sakyan yung pagiging tahimik. Yung parang lambingin. Alam mo yun, yung parang paglaruan, yung ganon. Hindi Kaya na nga. Teka, hindi ko sinabi. Alam, may term dun na parang parang harutin. Oo, kasi playful nga Oo, yung mga ganung harutin. yung mga actually natuwa sila dun sa na yon, sa promo na yon na. Kasi at least nag-start na, di ba? Nag-start na. Nararamdaman na nila. Pero wala Sobrang pa yung kilig sila trailer, doon. no? Well, yun lang. So, push Yung na naman sinasabi ko, trailer. Push na naman natin. Go, manawagan ka na naman kila Miko de Rosario. ng Miko Star de City. Rosario, ilabas yun na yung trailer na yan. Utang na loob, February na. Oh. Si Miko kasi busy rin siya sa sa incognito, promise. Sa kanya din kasi yun eh. Dami-dami talaga nilang ginagawa. Pero ang konti lang ng staff. Oo nga. Well, anyway, malaki naman ang sweldo na kaya go-go lang. Di Oo. ba? Tsaka ang tagal na si Miko halos kasabayan din natin. Ko sa showbiz. Okay.